Sa isang liblib na baryo sa Cebu, kumalat ang takot tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Sigbin. Kilala ito bilang isang kakaibang hayop na may kakayahang maging invisible at naglalakad ng pabalik, gamit ang mahahabang tainga bilang pakpak sa gabi. Isang gabi, si Mario, isang magsasaka, ay naglalakad pauwi mula sa bukid. Napansin niyang tila masyadong tahimik ang paligid, wala man lang tunog ng mga kuliglig o hangin na umiihip. Bigla siyang nakarinig ng kalusko sa likuran. Nang lingunin niya, wala siyang nakita, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid. Habang lumalakad siya ng mas mabilis, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Naglakad siya ng mas mabilis, halos tumatakbo, nang marinig niya ang tinig ng kanyang asawa, Mario, ngunit ang boses ay tila nanggagaling sa likod niya, sa kakahuyan, malayo sa kanilang bahay. Sa takot, tumakbo siya pauwi, ngunit nararamdaman pa rin niya ang presensya ng Sigbin na sumusunod sa kanya. Pagdating sa bahay, nakita niyang sarado ang mga bintana at pinto, at nasa loob ang kanyang asawa, natutulog. Sino nga ba ang tumawag sa kanya? Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit bago pa niya maisara ito, isang malalim at mabahong hininga ang naramdaman niya mula sa likod ng kanyang batok. Napasigaw siya, ngunit wala nang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Kinabukasan, natagpuan si Mario na walang malay sa harap ng kanyang bahay. Nanginginig at may mga bakas ng sugat sa kanyang likuran, tila kagat ng isang malaking hayop. Mula noon, palaging sinasabi ng mga taga-baryo na huwag lumabas ng gabi, lalo na kapag walang buwan, baka ikaw na ang susunod na target ng Sigbin. Sa isang mataong syudad sa Pilipinas, may isang kilalang mall na dinarayo ng libo-libong mamimili araw-araw. Ngunit sa likod ng ingay ng mga naglalakad at ng mga kislap ng ilaw mula sa tindahan, may isang alamat na bulong-bulungan ng mga empleyado at matatandang residente. Matagal nang sinasabi ng mga tao na sa ilalim ng mall, may isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Isang higanteng ahas na sinasabing nagtatago sa mga lihim na bahagi ng gusali, hindi basta-bastang natutunto ng kahit sinong ordinaryong tao. Ayon sa alamat, ang ahas na ito ay hindi pangkaraniwan, hindi siya katulad ng ibang nilalang. Isa siyang kalahating tao, kalahating ahas, na tila may malalim na ugnayan sa mga may-ari ng mall. Sa mga kwentong nagkalat, sinasabing ang ahas ay may kakayahang baguhin ang anyo nito upang hindi mapansin ng mga nagbabantay o kahit ng mga security camera. Ang tanging nakakaalam ng lihim ay ang ilang piling tauhan ng mall, na pinilit manahimik kapalit ng malalaking suhot. Isang araw, may isang dalagang nagngangalang Mara na nagpunta sa mall upang maghanap ng bagong damit para sa kanyang kaarawan. Masaya siyang naglibot hanggang sa mapadpad siya sa isang tindahan na noon niya lang napansin. Bago lang ba ito? Tanong niya sa sarili, pero dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Isang mabait na sales lady ang nag-alok sa kanya ng ilang damit at tinanong kung gusto niyang magtungo sa fitting room. Sumunod si Mara at napansin niya na parang kakaiba ang fitting room. Mas malaki ito kumpara sa karaniwan at tila malalim ang mga anino sa mga sulok. Habang sinusukat ang isang damit, biglang namatay ang ilaw. Agad siyang kinabahan, ngunit nang magbukas muli ang ilaw, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa likod niya. Tumalikod siya at nakita sa salamin ng isang pares ng mga dilaw na mata na bumubulong ng mga hindi maintindiang salita. Bago pa siya makasigaw, biglang bamuka ang sahig, at naramdaman niya ang malamig na paggapang ng makapal na balat sa kanyang mga binti. Pilit siyang hinayla pababa ng mga muscle na parang cable ng bakal. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit tila walang nakakarinig sa kanyang mga sigaw. Kinabukasan, nagsimulang magtanong ang pamilya ni Mara. Wala raw siya sa kanyang mga kaibigan, at kahit sa CCTV ng mall, walang makitang ebidensya ng kanyang pagpasok.
Para bang nawala siya ng walang bakas. Isang linggo matapos ang pagkawala ni Mara, isang bagong tindahan ang biglaang nagsara, walang paliwanag. At mula noon, higit pang dumami ang mga kwento ng mga nawawalang tao sa mall na hindi na natagpuan kailanman. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing naririnig nila ang huni ng ahas mula sa mga malalayong sulok ng mall, at may mga bulong na nagsasabing patuloy itong nanghuhuli ng mga biktima. Pero tulad ng lahat ng alamat, walang may gustong aminin kung ito'y totoo o isa lamang kathang-isip ng mga takot na mamimili. Ngunit sa bawat hakbang mo papasok sa mall, tanungin mo ang iyong sarili, gaano ka kasiguradong wala kang sinusundan? O kaya'y walang nakatingin sa iyo mula sa ilalim ng iyong mga paa? Sa isang liblib na baryo sa Surigao, may isang alamat na matagal nang kinatatakutan ng mga tao, ang wakwak. Ayon sa mga matatanda, ang wakwak ay isang nilalang na may pakpak na parang paniki, matalim na kuko, at matalim na ngipin. Lumilipad ito tuwing gabi, hinahanap ang mga biktimang mahina o nag-iisa. Isang gabi, si Aling Rosa, isang matandang hilot sa baryo, ay naglalakad pauwi mula sa bahay ng isang may sakit. Mahimbing na ang tulog ng buong baryo, at tanging kaluskos ng mga dahon at huni ng mga kuliglig ang naririnig. Nasa gitna na siya ng kagubatan nang biglang umihip ang malamig na hangin. Napansin niya ang isang kakaibang tunog, parang malalakas na pagaspas ng pakpak. Tumigil siya at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang makitang kahit ano. Subalit, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang balat, tila may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niyang may anino sa itaas. Tumayo ang kanyang balahibo nang mapansin niya ang isang bagay na mabilis na dumaan sa taas ng mga puno. Biglang hangina ang tunog ng mga kuliglig, at tila sumama ang dilim sa bawat hakbang ni Aling Rosa. Dumilim ang paligid. Sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang bumalot sa kagubatan. Napalingon siya, at doon niya nakita ang wakwak. Nakasabit ito sa isang mataas na puno, nakatitig sa kanya ng pula at nagliliyab na mga mata. Mabilis na bumaba ang halimaw, ang matutulis nitong kuko ay tila gustong lumunin ang matanda. Sa takot, tumakbo si Aling Rosa, subalit mabilis ang wakwak, lumilipad sa ibabaw niya. Naririnig na niya ang matalim na hininga ng nilalang sa kanyang likuran. Nang akmang dadambahin na siya, bigla siyang nakarating sa isang lumang simbahan sa gitna ng kagubatan, isa sa mga puok na pinaniniwala ang banal. Tumigil ang wakwak, tumititig mula sa malayo, tila natatakot sa kapangyarihan ng lugar. Naglaho ito sa dilim, at naiwan si Aling Rosa na hingal, nagpapasalamat na nakaligtas. Subalit alam niyang babalik ito, dahil ang wakwak ay hindi tumitigil hanggat hindi nito nakukuha ang biktima nito. Simula noon, bihira nang lumabas ng bahay ang mga taga-baryo tuwing gabi. Alam nila, sa bawat pagaspas ng hangin at anino sa langit, ang wakwak ay naghihintay, handang umatake kapag hindi mo inaasahan.